Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong nababalita na isa raw sa dahilan kung bakit itong si Zubiri ay natanggal bilang Senate President ay itong yung nangyaring sagutan o girian dyan po sa Senado dahil po dito sa sa paa ni Senator Bong Revilla. Ewan ko kung napanood nyo na yon, pero mamaya ipapapanood natin sa inyo. Kasi maraming dahilan guys, maraming sinasabing dahilan kung bakit na-oust o naalis sa pwesto itong si Zubiri. Sabi nila, unang-una, sabi ni Zubiri, meron daw siyang hindi nasunod na instruction. Parang sinasabi niya na parang hindi niya nagustuhan o hindi nagustuhan ng presidente yung kanyang ginagawa. So pwede yung daw ang dahilan. At isa naman, itong ginagawa ni Bato de la Rosa na hearing dyan sa Senado. Kasi itong hearing na ginagawa ni De La Rosa ay nakakasira sa reputasyon o sa pangalan ni Pangulong Marcos at maging ni First Lady Liza Araneta Marcos. At maging si Maricel Soriano nadamay na. So ang daming nadamay dyan sa hearing ni Bato de la Rosa. At marami nagsasabi na napabayaan niya yung kanyang trabaho. Kung hindi niya na-control si De La Rosa, na nawala na out of control na yung hearing ni De La Rosa. Sa totoo lang mga kababayan, yung naging purpose na ng hearing ni De La Rosa ay hindi na yung yung PDLX Ang nangyari mga kababayan ay tumutok na siya doon sa pagsira sa pangalan ni Presidente Marcos. At halatang-halata kasi mga kababayan na yun yung ginagawa nila ni Morales. So yan yung mga dahilan kung bakit daw natanggal itong si Mig Zubiri dyan sa pwesto bilang Senate President. At ito, basahin ko lang itong report ng ABS-CBN, mga kababayan. Sabi dito, ito raw si Senator Nancy Binay ay nagulat nung nalaman niya yung rason bakit natanggal itong si Senate President Juan Mig Zubiri o dahil daw sa sa pamamaga ng paa ni Senator Bong Revilla. In a twist worthy of the most gripping political dramas, Binay was reacting to Senator Bato de la Rosa's revelation. Ito, nagchismis. Ito, chismis ni Bato. That the reason behind former Senate President Juan Miguel Zubiri's ouster was his refusal to allow Senator Bong Revilla, who is suffering from an Achilles tendon injury, to attend plenary sessions virtually. Medyo weird lang kasi isipin na sa dinami-dami rin ng conspiracy theories na nagsisilabasan sa likod ng Senate coup, isang paalang pala ang dahilan kung bakit nasipa at natanggal sa pwesto si Senator Migs. So ganoon na nga, the best or worst interest of the nation is just a foot away. So yung sinasabi pala ni De La Rosa, so De La Rosa pala ang nagsakalat na itong chismis. Talaga to si De La Rosa, marites na to. Ayun daw yung nangyari. Ayun pala ang pinakadahilan daw ayon kay De La Rosa. Itong move to oust Zubiri was retriggered when he earned the ire of some senator. So ibig sabihin, nakadagdag lang siya pero ang talagang dahilan daw ay yun, yung naging girian dyan sa Senado. Mamaya panoorin natin.
De La Rosa said Senator Francis Tolentino and now Senate President Francis Escudero moved that they allowed to join the session online but Zubiri allegedly rejected it. Kasi napanood ko yun mga kababayan, ito may video nga ako Hindi talaga pinayagan ni kumbaga, di ba, yung humanitarian reason dapat pinayagan niya kasi hirap na hirap nga maglakad Kaso sabi ni Zubiri, inaandong ka nga sa isang political meeting tapos sasabihin mo yun, masakit pa mo. So siguro yung nagalit, isa pa si Jinggoy kaibigan ni kaibigan to ni Bong Revilla. Siguro yung yun yung pwedeng maging reason na talagang pinatanggal nila si Zubiri. Now, according to Binay, this will be the first time in the Philippine politics that the foot, despite being injured, has shown more kicking powers than the powers that be. Eto, pakita ko sa inyo yung report. Sabi rito, guys, kung yung paa ang dahilan ng pagkakatanggal sa pwesto ni Senator Migs, masasabi natin that they have really put their best foot forward. If a sore foot can inspire such decisive action, just imagine what a fully functioning pair of feet could do. But for now, the foot has spoken, sama-sama sa paa ni Senator Bong Revilla. Binay said that the Solid 7 bloc will continue to serve as vigilant overseers and active fiscalizers in the 19th Congress. Solid 7 will continue. Actually, 8 dapat yan. Bumitaw lang si Bato. Solid 7 will continue to march forward in the 19th Congress. We will stand on 2 feet or 1 foot, injured or not. Rest assured, we will always step up, sabi ni Binay. Yung Binay naman pa, bida Alam mo, marami rin nagawa sa Senado. Wala rin naman. Revilla meanwhile urged his colleagues to move forward, adding there might have been other issues aside from his foot. Move forward na lang tayo. Pwedeng isang naging trigger, pero bago yan, marami ng problema. Ayan mga kababayan yung sinabi ni Senator Bong Revilla. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo itong video dyan sa Senado na talagang nagkasagutan mga kababayan. Actually, hindi naman nagsagutan. Medyo lang siguro, medyo naggirian lang. Naggirian. Pero napikon alam ko napikon Senator Bong Revilla. Alright, ito, panoorin natin. Para sa bayan. I think he should be... Sandali. Pwede lakihan natin para makita. At ulitin natin. Lakihan din natin para kitang-kita ninyo. Alright. Ayan, ito raw yung dahilan kung bakit natanggal si Senator Mig Zubiri sa pagiging Senate President. Dahil lang daw siya na namamagang paa. Ni Senator Bong Revilla. Panoorin po natin. Kung hindi po tayo nagpapaawa dito, no? I tried, pero namaga yung paa So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. I think he should be considered bedridden even under our rules. A colleague of ours, coming from our great province of Cavite, Mr. President. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President? Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po wheelchair, Mr. President. Well, with due respect to our distinguished colleague, the rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola, pagkaganyan, pwede yan online or is bedridden. Were lax, but the rules is very specific. It is only for contagious diseases. But due to humanitarian reasons, because he had his operation last week that he could not stand up, we allowed it. However, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us. And he joined us last Wednesday. To be very fair about it, he did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Yeah, Mr. President, just to put on record, if Mr. President, may I take the floor?
Yes, our distinguished colleague from I Cavite just is want to recognized. let you, to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? This is just a mere parang consideration. I don't mind for humanitarian reason. I mean, I don't mind. Ako so far, in the past 2 Congress, perfect attendance ang inyong lingkod. Never been late, never been absent. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa eh. Ano ni majority? So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Yeah, just a reminder, Your Honor, no? I've had a perfect attendance since 1998. I have not been absent from session since 1998. For the record, I must have the longest record of appearance in the legislature. When times I'm sick, times I don't feel good, times I'm also bugbog sa trabaho, but I try to make it a point to be here to show our commitment. But the rules is very clear, and I leave it back to our chairman of the Committee on Rules to make the motion or the manifestation so that we are clear with the rules. Thank you. Mr. President, may I reiterate what you mentioned about our rules? It's very clear on Rule 14, Senate Session, Section 41. Letter B, Mr. President, convene and hold session through teleconference, video conference, and other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. If you recall, Mr. President, I think last week, Mr. President, there was no objection coming from our colleagues of the Senate when we made that motion, Mr. President, to somehow suspend the rules for our dear colleague who just had a terrible accident, Mr. President. And again, we would like to put on record that we commiserate with our distinguished colleague. And in rule, in section 120 of our rules, Mr. President, it says here, and I quote, the unanimous consent of any action or proceeding may be given expressly or impliedly. And that's the main reason, Mr. President, that we allowed our colleague to be present via online without touching, Mr. President, our regular rules, Mr. President, because no one actually objected to it. But again, Mr. President, this is a case-to-case basis. If anyone would move, Mr. President. Yes, I move, Mr. President, Majority Leader. With all due respect and in recognition still of our rules, I believe there is a definition for bedridden. Given the inability of our colleague to move, I think he should be considered bedridden even under our rules. You know the reason why I'm bringing this up? Because last week, another colleague of ours was going to do a checkup and ask for a Zoom call as well. When will this stop, Your Honors? When will this stop? What is the leeway that we're going to give our colleagues? Mr. President, we abide by the rules, and Yes. it actually says very clearly that bedridden is a category that applies. No, it's not in our rules, madam. There's But no measure in the rules on bedridden. It's the chairperson just read what is on the rules earlier. If you may repeat it, Your Honor, Majority Leader. But I understand from the Majority Leader that we could reconsider. Mr. We could President, may I ask for a reconsider brief even if suspension, Mr. no President? one Suspended. actually objected. Okay, so yan mga kababayan, yung nangyaring girian kay Senator Ramon Bong Revilla Jr. at dito kay Zubiri. So ayaw talagang payagan ni Zubiri itong si Revilla na umattend ng plenary through virtual o online. Kasi sabi nga niya, nakita kita dun sa sa isang political rally. So parang hindi ko alam tama naman sila, sumusunod sila sa rules, pero dapat merong humanitarian consideration. Di ba hirap nga yung tao bakit hindi pagbigyan? So tumayo na nga rin si Senator Amy Marcos para sabihin na baka pwede naman. So
ito mga kababayan yung naging isa sa dahilan at in fact sabi ni Bato de la Rosa, ito talaga dito nagsimula yung bulong-bulungan, yung pagkilos para tanggalin itong si Senatora Mig Zubiri diyan sa kanyang pwesto bilang Senate President. Well, ako kasi ewan ko mga kababayan, pero ako mas kino-consider kong yung yung humanitarian consideration kaysa sa rules. Kasi yung rules, pwede mo na syempre lahat naman, di ba, there are exemption to the rules. So, masyado lang maigpit to si Zubiri, o baka naman meron din personal na dahilan. Kasi binanggit niya yung yung political party. Ibig sabihin ba, galit ka dun sa inatinang political party ni Senator Bong Revilla? Sino ba yun si Presidente Marcos? So, galit ka ba? Against ka ba kay Presidente Marcos? Kaya mo nabanggit yun. Saka nagkakainitan napipiko na rin Senator Bong. Kaya sabi niya, hindi, sige, kung ayaw mo, diwag. Hindi, i-attend ako dito. So, yan mga kababayan yung etong naging dahilan daw. Ito talaga yung nag-trigger mga kababayan. Kaya itong si Mig Zubiri ay natanggal diyan sa sa kanyang pwesto bilang Senate President. Ako sa totoo lang, alam niyo mga kababayan, sa tingin ko mali dito si si Zubiri. Sobrang naman yun, sobrang namang para namang siyang parang hindi siya magkakasakit no? Parang hindi mangyari sa kanya. Paano kung nangyari sa iyo? Di ba? Ewan ko mga kababayan ewan ko iba-iba tayong pananaw. Pero sa tingin ko naging masyado nang mahigpit si Senator Zubiri. Hindi natin alam kung ano yung nasa loob niya. Pero the fact na binanggit niya na nakita nga doon sa political rally, meron siyang kumaga pinipersonal na niya. Etong si Bong Revilla. Nung sinabi ni Bong Revilla na ako naman, di naman ako ma-absent, di rin ako nalilate. Sabi ni Zubiri, ako di naman simula pa noon pa, hindi ako nalilate, di ako na ma-absent. Parang personala na, pangit na yung nangyari. Siguro kumilos na, lalong-lalo na si Jingoy, kaibigan niya si Bong Revilla. Marami ring mga kumampi na hindi na tama yung ginagawa ni Zubiri. So, ito raw yung nag-trigger para tanggalin etong si Zubiri dyan sa kanyang pwesto. Nakakainis lang kasi parang ka ba? Metal ka ba? Parang feeling ata ni Zubiri hindi siya magkakasakit at hindi mangyari sa kanya. Paano kung nangyari sa kanya? Di ba? Napakawalang humanitarian consideration. Grabe. So dapat lang siguro matanggal ito sa pwesto. Pasensya na kayo mga kababayan kung kayo ay makamig Zubiri. Pero dito sa nangyari na to, hindi ako pabor kay Zubiri. At ang dami pa yan, dami niyang kapalpakan na ginawa kay Bato de la Rosa lang, hinayaan niya masira ang pangalan ni Pangulong Marcos kahit hearsay na yung nangyari. So, dapat lang na matanggal itong si Zubiri sa kanyang pwesto. At kung ito man ang dahilan, ito yung pinaka nag-trigger, okay lang, kasalanan mo yan. Masyado kang hindi ka man lang, wala ka bang puso, Mig Zubiri? Kaya siguro tinraidor ka ni Bato. Dahil feeling ko, ako sa akin lang feeling ko walang puso to si Zubiri. So ayun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.